Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's 9 o'clock in the morning here in the Philippines. At pag-uusapan natin itong sinabi ni Presidente Bongbong Marcos. Kayong mga audience ko dito, alam nyo na since from the start, from the campaign, ipinaglaban ko itong si Presidente Bongbong Marcos at sinuportahan natin itong ating Presidenteng Bongbong Marcos. Ngunit, sasabihin ko sa inyo na hanggang ngayon susuporta pa rin ako kay PBBM at ipaglaban ko pa rin ang kanyang mga magandang ginagawa at tayo ay mag-a-advise sa mga bagay na sa tingin natin ay kailangan natin na mag-suggest kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? Kung totoo tayong supporter ni PBBM, taong bayan, hindi tayo magpa-plastic dito na hayaan lang natin yung mga mali. Okay? Kung totoo tayong Pilipino, kung totoo tayong tumutulong sa ating bayan, tutulong tayo sa mag-suggest as a vlogger ating mag-suggest tayo kung ano ang karapat-dapat. Okay? So yan ang aabangan natin dito sa ating vlog. I-play natin itong video at magre-react tayo dito sa mga sinasabi ni PBBM. Okay? Pero bago natin ito i-play, bago natin ipatuloy itong ating topic ngayon, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Don Mar TV sa ating Facebook at YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also itong yung aking suggestion, itong aking recommendation, Caveman Coffee, bili na kayo sa Shopee. Masarap ito guys, recommended ko yan. At itong ating t-shirt na Don Mar TV, colorful t-shirt na mukha ni PBBM at VP Sara, available also sa Shopee. Bili na kayo bilang suporta ng Don Mar TV. Okay. Ito na nga, pag-usapan natin itong sinabi ni PBBM. I-play ko itong video at sabay-sabay tayong mag-react. Okay? At mag-comment tungkol sa sinabi ni PBBM. President Ferdinand Marcos Jr. expressed elation over the country's 7.6% annual growth rate in 2022, stressing his administration's major thrust is to attract foreign investment to sustain such growth rate and development. We are happy to receive the news that our growth rate for the year 2022 exceeded all expectations, even by the estimates of the international financing institutions. And we are holding it at 7.6%. According to the president, the country's economy is moving in the right direction after posting the said growth rate. So I think that we are headed in the right direction. We still have some interventions that we will have to apply. But nonetheless, we are weathering the shocks from the international economic situation, and we are starting to see that the economy is moving in the correct direction. Okay, mag-comment ako dyan. First and foremost, Mr. President, congratulations. Dahil sa inyo, dahil sa inyong mga effort, no, na nag-ikot kayo sa mundo, sa iba't ibang bansa para lang lumago ang ating ekonomiya. So unti-unti na naming na feel yung yung growth ng ating ekonomiya. Ngunit Mr. President, meron akong suggestion mamaya, okay? Walang problema sa economy. Alam ko magaling ka dyan. Okay? Mamaya, explain ko, may suggestion ang taong bayan sa inyo. Okay? Hintay kayo. However, admitted that the country is still facing high inflation rates, but he assured the public that his administration is attending to it.
However, for 2023, we still have the problem of inflation, which means there is still a problem of certain sectors of society and of the economy. Have yet Okay, parang sinasabi ni PBBM dito na yung inflation needs to improve pa. Okay? Pero at least, as time goes by, itong inflation na sinabi ni PBBM na nakikita natin na malaki ang pagbaba ng malaki yung inflation, alam kong masusolusyonan ito. Okay? Pero may kulang pa rin eh. Okay? Yan ang ating yan ko ang i-suggest natin kay PBBM mamaya. Okay? Maging prangka na ako sa ating presidente. Okay? Wait muna. to enjoy the benefits of that growth. And that's why inflation is something that we are attending to. The president said his administration has been anticipating that within the end of the second quarter, the inflation rates, especially for agricultural products, will come down. The chief executive expressed optimism that the country's inflation rate will go down to 4% by the third or fourth quarter of this year as forecasted by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Nel Maribuho. Okay. Ang balita na ito, sa madaling salita, inexplain ni Presidente Bongbong Marcos na ang ating ekonomiya ay unti-unti nang tumataas. At ito ay yung epekto sa kanyang pag-ikot, no, sa iba't ibang bansa. Which is, there's nothing wrong about that. At itong inflation naman, alam kong tinututukan ito sa mga eksperto, magagaling na tauhan ni PBBM. Yes, ma-appreciate namin yan at wala kaming problema dyan, Mr. President. Ito lang yung problema, Mr. President. Hindi ako magiging plastic sa inyo, no? Talagang what I feel as a vlogger, no, hindi naman ako nangingialam sa ibang vlogger, pero what I feel to you and to your administration, isasabi ko talaga dito sa aking vlog. Kasi hindi ako plastic eh. Totoo akong vlogger na tumutulong sa gobyerno natin sa Pilipinas. Okay? So, sabihin ko sa inyo, yung ekonomiya, okay yan, Mr. President. Yung inflation na sabi mo needs pa to improve, okay yan. Okay? Alam ko magaling ka dyan. Walang problema dyan. Pero ito yung advice ko sa iyo, Mr. President. Higpitan natin yung ating kapulisan. Nandyan ang problema eh. No? Nung simula ng panunungkulan ng iyong administration, nung una hindi pa kami maniniwala. Pero ngayon, yung ating krimen tumaas, no? Ano yung illegal na droga rin, medyo, Mr. President, palpak eh. Palpak yung mga naririnig namin na until now, hanggang ngayon, yung mga some of the kapulisan natin involved eh. No? Yun Mr. President eh. Yun ang nakikita ng taong bayan eh. Doon ang palpak eh. Pero hindi ko sinasabi na palpak ang ating presidente. No? Sir, konting bawas-bawasan natin yung ating kabaitan. Siguro sir, sa iyong kabaitan sometimes maaabuso ng iyong mga tauhan eh. May mga gabinete, may mga sekretaris kang palpak, sir. Mr. President, no? Pasintabi na po. Pero mahal ka namin, Mr. President. Susuportahan ka namin. Kasi alam kong makikita namin na may pagmamahal ka sa taong bayan at sa ating bansa. No problem about that. Pero, example lang ha. May mga in-appoint ka na masasabi namin palpak. Example lang, no? Ay, para sa iba, pwede itong hindi kayo sang-ayon sa aking pananaw. Pero ito yung pananaw ko ha. Yung DOJ Secretary na si Secretary Rimulya. Para sa amin, palpak siya, sir. Palpak talaga, no? Dahil
makikita pa rin namin na ito, hindi kami magja-judge kaagad, pero ito yung nakita ng mga taong bayan eh. Binoto ka ng taong bayan, Mr. President, kasi they believe na kung ano ang gusto ng taong bayan susundin mo, di ba? So kung ating i-observe, maraming ayaw kay Secretary Remulla. Maraming galit sa kanya. So example lang ito, Mr. President, na pwede nyong tanggalin ang mga sekretary na ayaw na sa taong bayan. Okay? Example lang yan, Mr. President. Kasi the real voice is yung mga tao. Kung ano ang mga hinanaing ng mga tao. Galit na ang mga tao, Mr. President, sa mga abusadong mga drug lords, mga abusadong kapulisan na protektor sa droga. Tutukan nyo yan, Mr. President. Yung ating Chief PNP na si Azurin. Wala akong problema kay Chief PNP Azurin po. Kulang, Mr. President, kulang sa angas na matatakot itong mga drug lords. Okay? Yan, suggestion ko yan, Mr. President. I might be wrong, I might be correct, but respect my advice. No? Masyadong mabait ang ating administrasyon ngayon na aabusuhin. Ayaw na namin bumalik doon sa panahon ng kay Pinoy. No? Pasintabi na po na inaabuso ang gobyerno. Hindi sila takot sa gobyerno. Mr. President, you still have 5 years. Okay? 5 taon pa. I hope na makinig ka sa taong bayan na hindi ikaw ang palpak. Ang palpak yung mga tauhan na nakapalibot sa inyo. No? Kahit anong mga balita mga negatibong balita na maririnig namin wala sa inyo ang kulang nasa tauhan, no? Merong mga secretaries na naging sayang na tinanggal sa iyong administrasyon. Si General Bantag, for example, Mr. President, sayang yun, Mr. President, na tinanggal nyo, no? Dahil lang sa may mga taong nag-impluwensya siguro sa inyo na tanggalin yan. Pero laking tulong itong si General Bantag dyan sa Bucor. No? Mr. President, ayusin nyo muna ang ating security sa taong bayan. Kapulisan natin, ayusin nyo muna yan dahil malaki ang impact niyan sa ekonomiya natin. At yung sa inflation na yan, konektado yan lahat, Mr. President. Okay? So, I hope you will listen, Mr. President. Tanggalin nyo ang mga palpak na secretaries. Huwag kang matakot. At tanggalin nyo ang mga pulis na umaabuso, protektor ng droga, kaagad, Mr. President. Huwag kang matakot. Gamitin mo ang inyong power, Mr. President, para sa taong bayan, Mr. President. Alam kong mahal mo ang taong bayan, Mr. President. Tanggalin ang dapat tanggalin. Gamitin, pakinggan ang taong bayan, Mr. President, at gawin mo. Yun lang ang suggestion ko, Mr. President. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa topic natin, no? Sa ating vlog na ito, at i-like at i-share ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sa pagmamahal natin sa ating Pangulo. And also, please consider na i-subscribe at i-follow itong Don Mar TV para lagi tayong updated sa mga balita nito. Okay? So mag-comment kayo para makita ang inyong mga suggestion sa ating gobyerno. Okay? Kung mga hindi sang-ayon sa akin, mag-comment kayo. Walang problema. Demokrasya tayo, feel free. Wala akong problema dyan. Okay? So guys, hanggang dito na itong vlog natin. See you in my next vlog. Have a great day. God bless everyone.